What's up guys? Kamusta kayo at ang mga kahabi natin dyan? Isang maulang gabi sa ating lahat. Again, nagbabalik ang inyong lingkod, Agapito of Gaptivity. Ayun guys, gaya na nakikita nyo, abala nga ako ngayon dahil naglilipat ako ng fry dito sa aking viewing tank. Unexpectedly, nanganak yung p-dirt ko na female. Ito sila guys, marami-rami din yung na-drop niya. Though surprisingly, hindi kasi ganun kalaki yung katawan niya, pero nakapag-drop siya ng ganitong bilang. Ito siya guys. Yan. And for today's episode, i-share ko naman sa inyo kung paano nakasurvive yung mga alaga ko sa dinadanas nating lamig. And before we start, syempre gusto ko lang sabihin na disclaimer, hindi po ako expert. At ang may share ko lang sa inyo is based on my actual experiences. Hopefully guys, napanood nyo na itong dalawang episode natin na to. And syempre, itong episode 11.5 and episode 12 natin. Dahil nagiging related nga itong mga episodes na to sa magiging topic natin for today. So with that being said, simulan na natin. Kadarating lang namin ng Manila guys, at ito nga yung nadatnan ko doon sa tab kung saan ko nilagay yung Tiger Galaxy Blue Tail na female natin. Kung maalala nyo yung episode 11.5, ito siya guys. And ayun, naka 6 fry din yung na-drop niya, but I think more than pa dito yung na-drop niya. Yun nga lang, ito lang talaga yung naabutan ko. Ito naman guys, yung kalagayan ng Metal Snakeskin Violet Tail. Ayan guys, unti-unti na siya nakaka-recover. Kung mapapansin nyo, yung belly niya nagkakakorte na. At the same time, yung gravid spot niya sumisilip na din. Ang layo guys ng condition niya doon sa episode 11.5 nung pinakita ko sa inyo, dahil mas pumayat pa siya guys after nung mga araw na sumunod. Yung treatment guys na ginawa ko is yung tubig na sa tub niya, 60% yung tinanggal ko, then pinalitan ko ng bagong stock water. Then yung aqua plant na nilagay ko, yung kalahati ng katawan ng aqua plant guys, yung nabubulok na. Then hindi ko siya pinakain ng 2 to 3 days para wala siyang choice kundi ang makain niya lang is yung aqua plant lang mismo. Sa ngayon guys, magana na siyang kumain, and yung pagbuka ng mga fins niya is indikasyon yun na pabalik na siya sa good condition. And hopefully guys, magtuloy-tuloy yung recovery niya. Ito naman yung closer look nung status ng Green Dragon natin. Ito yung inuwi ko nga pala guys, galing Pangasinan to. Na-acquire ko sa isang fish keeper na nakilala ko din, kay Dwayne Kurt Ortega. Shoutout sa iyo sir. At ito nga guys, mas well developed na yung katawan ng Green Dragon natin. Ayan. Ito naman guys, yung female na Green Dragon ko. Siya nga pala yung naiwan dun sa trio ko ng Green Dragon dun sa last episode natin na to. Bali pang second breeding na nga pala nila to, dahil yung previous ko sila na pinag-pair, nanganak din guys itong female na to. Yun nga lang, 5 fry lang talaga yung nakuha ko, dahil may iba pa kasi siyang kasama sa tab na halos ka-size din niya. Ayun, kaya ayun, yun lang yung nasalba ko. For the meantime, sila ulit yung ipag-prepare ko. Kukondition ko muna ng 2 to 3 days bago kami lumuwas ulit pabalik ng probinsya. Then pagbalik namin, yun, doon ko sila ulit pagsasamahin for breeding. And hopefully, maging successful ulit yung result. And pag uwi namin ng Pangasinan guys, dadaling ko nga pala itong personal ko na ginroom na male ng Green Dragon Snakeskin. Bali guys, anak na to nung female ko na yan. Bali ito guys, yung male na makakapares ng dalawang female na naiwan, dahil itong original kasi na pairs ng Green Dragon galing Pangasinan is 2 pairs talaga sila. Yung isa inuwi ko dito,
ito na yung mail na yun. Then, pag uwi ko nung last uwi namin, nagulat ako wala na yung isang mail. So, para magkaroon ng replacement, dadaling ko to doon. And good morning sa lahat. Ito, nakalapag na nga kami ng Pangasinan. Ito yung eksena ngayon. Ang ganda ng araw, guys. Though nag-uulan nga pala daw dito every other day. Kaya yun, kung mapapansin nyo, itong mga halaman natin, yan, ang lalago nila. Ayan. Especially guys, itong tanglad na to. Grabe, bukang-buka talaga yung tubo niya. Mukhang, yun nga, ang gandang benefit nung pag-uulan. Yun nga lang guys, kumonte yung tubig dito sa tab ng Tuxedo Koi natin. Ayan. And update naman dito guys, bumaba talaga yung tubig pero kumpleto pa rin naman sila. And same din dito sa Wild Red natin. Ito na nga pala guys, yung Green Dragon, na-acclimate ko na. Dahil ita-transfer ko siya mamaya dito sa kabilang tab na to. Kung nasaan yung dalawang Green Dragon FM. And nagulat ako guys, ang daming parang sumunod na batch na fry nung Green Dragon. Mukhang nag-drop uli yung isa sa dalawang female natin. So ang gandang pagkakataon lang na maximize nila yung pagbe-breed. Ito nga pala yung eksena guys kung paano ko inuwi yung Green Dragon natin. Ayan. Syempre nung pagkakuha pa lang dun sa tab, ayan, saktong tubig lang kinuha ko. Tapos sinecure ko lang na intact talaga yung plastic, yung pagpapak. Hindi maglulus yung buhol nung plastic, no? Para ma-maintain natin yung enough oxygen. Yeah, so kahit nasa bus guys, natututukan man ng aircon, nilalamig man sa loob ng bag, ito syempre chine-check ko din siya. Okay na okay pa naman guys. Yan, hanggang sa, ayun nga, makarating ng Lingayen, Pangasinan. So ayun, in-unpack ko lang and chinek ko ulit. Okay na okay naman guys. Walang aberyang nangyari. Healthy siya nung lumapag. Then in-acclimate ko kagad. Ngayon guys, paano nga ba nakaka-survive yung mga alaga ko sa matinding lamig o sa pabago-bagong klima na na-experience natin dito? Simple lang yung naging solusyon ko guys, at yun ay walang iba kundi yung environment. Yes guys, environment na kung saan safe sila, hindi sila mamumroblema sa pagkain, magagawa nila yung gusto nila, at mabilis silang makakapagparami on their own. Hopefully guys, napanood nyo na itong mga episode natin na to dahil nabanggit ko na nga din dyan kung ano talaga yung reason ko bakit ako gumawa ng wild setup para sa kanila. At syempre, isa na nga rin dito yung routine na meron ako as a fish keeper. Ma-share ko lang sa inyo guys, sa isang araw, meron lang akong 3 hours para matutukan at maasikaso yung mga alaga ko na nasa Manila. Pero dito sa province guys, meron akong 3 to 4 hours in every 2 days, in every 2 weeks na uwi namin. Dahil yun nga, katulad ng mga nabanggit ko din sa mga previous episodes natin, minamanage ko na lang talaga yung time na meron ako. Dahil bilang pamilyadong tao, yun nga, marami na tayong inaasikaso sa araw-araw. Kaya lagi ko rin nasasabi na napaka-importante na balanse yung mga oras natin sa lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. At syempre, yung kakayahan ng isang individual na gawing posible yung mga bagay na nasa isip niyang imposibleng mangyari. Actually guys, imagination ko lang tong mga to nung una, pero yun nga, dahil sa experiences at sa kaalaman na natutunan ko din sa ibang tao, ay nagawa ko yung mga bagay na nasa isip ko lang. At ito nga yung mga rason kung bakit sinikap ko gawin yung tirahan o yung environment na to para sa kanila. Kaya't matinding init o lamig man yung dumaan, hindi ako mag-aalala dahil kaya na nila yung malampasan. At dito muna natin tatapusin guys yung pagbibigay at pagbabahagi ko ng kaunting kaalaman base sa actual kong karanasan. At bago nga natin tapusin itong episode natin for today, syempre gusto kong pasalamatan lahat ng mga solid supporters dyan, mga bago nating viewers. Maraming salamat sa inyong lahat. So ngayon, meron na tayong 183 subscribers guys. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa channel natin na to.
And shoutout din syempre sa mga nagko-comment at nagbibigay ng inspirasyon, gasolina sa ating mga nagawang content. Maraming salamat sa inyo guys. And if you think na nakatulong ng malaki sa inyo itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. At muli, si Agapito magsasabi sa inyo ng more activity to come. God bless you always. See you guys sa next episode natin. Ingat palagi. Happy weekend sa lahat. Bye.